habang nakikinig ako kahapon kay Ate Ruth, share ko lang yung mga napulot ko dun sa talata. Sa Luke 7:44-46. Sundan niyo po ako sa pagbabasa. Luke 7:44-46. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, yung niya dito ay ang Panginoong Jesus, ano? Dahil nga yung babae ay uh, sa likuran niya and started crying, and then yung paa niya ay uh, nahugasan ng kanyang mga luha, and then tinuyo ng kanyang buhok, ano? And then naging indignant yung mga alagad, ano? Sinasabi nila. And then kaya ito yung sinabi ng Panginoon Jesus kay Peter, sinabi ng Panginoon, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit pinuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Ano ba yan, ano? Gaano ka importante, no? Habang binabasa ko to ay nag-i-echo sa akin yung word na paa. Sa paa. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin na eto, no, habang sinasabi ito ng Panginoong Jesus kay Peter, no? Habang binabasa kahapon, tapos sabi ko, sasabihin ni Peter sa Panginoong Jesus, Panginoon, gusto niyo pala yun. No? Gusto niyo pala yun. Hindi niyo man sinabi eh. Ano? Gusto niyo pala na hugasan ko yung paa niyo. Gusto niyo pala halikan ko yung paa niyo. Gusto niyo pala nabuhusan ko ng pabango, o langis yung paa niyo. Hindi niyo man sinabi eh. Ano? Kapatid, ang ang mga babae daw ay may sinasabing one thing. Ako pwedeng hindi lahat magpo-protesta kayo. No? Mga lalaki din naman. Ano? May sinasabing one thing, pero another thing actually ang meaning. Diba? Parang, gusto ba ng ganun din po, mag-asawa. Gusto ba ng, hindi, hindi po yun. Pero ang totoo pala, gusto, then, ito ba yun? Ah, Lalo na sa mga babae, alam ko, ewan ko, I could be generalizing, pero sa experience ko lang naman, ako din, may ganun din naman ako, bang gusto ba ng ganito, pero sasabihin ayaw, pero sa totoo, gusto talaga. O kung bakit natin di sinasabi yun, ano ba yun, papalambing or habang binabasa yung talata, ay ito lang yung, ito lang yung, parang, parang i- exchange ni Peter at saka ng Panginoong Jesus. Parang sasabihin ni Peter sa Panginoon, Lord, di ba? Kaya yung title natin Sublime Demands, Mga sublime demands. Yung akala mo hindi hinihingi sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi hingi, demand eh. Basta demand parang pag hindi mo ginawa, pag hindi mo binigay ay may consequence eh, no? Sa Diyos pagka gano'n, parang ang problema sublime nga siya. Hindi niya sasabihin sa iyo ng 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 harapan or ng obvious sobra. Siguro ito ay in-expect niya dahil ito ang gawa ng pag-ibig, ito ang gawa ng relationship. No, ang gawa ng relationship. Kung meron tayong relasyon, ito ang inaasahan ko na magiging kilos mo papunta sa akin. Ito ang naasahan ko na ginagawa mo para sa akin. Kasi sabi ng Panginoon, pumasok ako sa iyong bahay. Ano ba basahin to? Pumasok ako sa iyong bahay. No, again, I was
as I was listening kay Ate Ruth, nung tinanggap natin ang Panginoong Sus sa buhay natin, tinanggap natin ang Panginoong Sus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, pumasok siya sa ating bahay. Pumasok siya sa ating buhay. Pumasok siya sa atin. No? And then you start saying this, tinanggap mo ko bilang Panginoon mo, tagapagligtas, but you never did this to me. You never did this to me. No? Nung pumasok ako sa iyong buhay, nung tinanggap mo ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I was expecting these things sa iyo. Kapatid? Yung magugulat tayo, sasabihin natin sa Panginoong Jesus, Panginoon, hindi naman po namin alam na dinidemand mo pala sa amin yun. No? Hindi po namin alam, Panginoong Diyos, ina-expect mo pala sa amin yun, Panginoong Diyos. No, kapatid? No, reading this, ulitin to mga kapatid, and then ma-realize natin, nakala natin, pagpasok ni Kristo sa atin, nasasabihin lang natin sa Kanya, Lord, okay lang kayo dyan, ha? Tambay-tambay lang kayo dyan, upo-upo lang kayo, nood lang kayo ng TV dyan, ha? Ganun natin ang Panginoon sa buhay natin, And so we start doing our things, and then expect natin ang Panginoong susundin lang sa isang sulok na, Lord, pagka sinabi ko lang na kailangan ko kayo, may gagawin kayo, tsaka lang kayo tumayo dyan. Gaganon natin ang Panginoong Sus. Hindi pala. Hindi pala. Nung pumasok ang Panginoong Sus sa buhay natin, may mga demand, may mga in-expect siya, may mga hinihingi sa atin. Siguro sinusundan niya tayo ng tingin na nakaganon sa doon sa pinag-iwanan natin. Sinusundan niya tayo ng tingin, tapos mapapalingon tayo sa kanya. Tatanungin natin, Lord, ano po yun? Okay lang. Gagano lang sa atin. Tapos bandang huli, Lord, kaya pala kayo tumitingin sa akin eh. Gaganon tayo. Yung palang demand na siya, may hinihingi na sa atin. Kapatid. Itong eksena po na ito, kapatid, ay pagsigaw sa atin ng Panginoong Diyos. Pagsasabi sa atin na, yamang pinapasok mo ko sa iyong buhay, then I have these things. Now, I have these things being demanded from you, kapatid. Kapatid. Tapos ang re-respond natin ngayon, ganun naman pala yung pastor, and then palalabasin ko na lang po siya sa buhay ko. Ayoko nang pinapasok ko na nga kung ano-ano pa dinidemand sa akin. Ganun tayo. Kapatid, habang pinabasa ko, gulat siguro si Peter, na, yun pala yun, ganun pala yun, Lord. Pinapasok mo ako sa bahay mo, and you actually hindi si Peter to, Simon na na Pariseo, So ano yun? Ano yung mga sublime na, sabi ko sublime na demands ng Panginoong Sus sa buhay natin. Mga, baka hindi natin napapansin na Panginoong Sus ay hindi pala natin ito na ibibigay sa Kanya. Number one ay honoring. Number one ay honoring. Nasabi ng Panginoong Sus sa 44, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Ano ang significance ng tubig? Actually ako sa akin si Jesus Christ ay dinidemonstrate niya itong gesture na ito ng mga tradisyon na ito ng mga Israelita sa kanila kapag pumasok ka sa bahay ng isang tao na especially kung in-invite ka na pumunta doon sa bahay, merong handaan sa bahay nila na yun, ang isa sa gesture ng mga Israelita bilang host, yung host, kung hindi masiguro yung host ay meron siyang pinaka na alipin niya, yun pong maghuhugas ng paano, o kaya meron ng naka na hugasan talaga ng paa, Hindi lang yun. Ang pangunahin noon ay dahil nga at that time sila ay probably naglakbay ng malayo yan at most ng kanilang pagta-travel ay maglalakad o kung meron mang asno ay talagang madudumihan yung kanilang mga paa. So unang purpose noon is para sa
cleanliness, kasi papasok sila sa bahay, re-recline sila sa upuan, sa hapag, mga nakasalampak sila. So, kailangan malinis yung kanilang paa. Hindi lang yun basta hinuhugasan, tinutuyo pa yun, may towel pa yun. Kaya ang Panginoong Jesus ay nagtali ng pamunas sa, niya, di ba, dito sa loin niya. Then, habang hinuhugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad ay pinupunasan niya. Tinuturo niya sa kanila, may tinuturo siya sa kanila. Ang tinuturo doon ay humility, honoring, na service, paglilingkod. Yun yung tinuturo. Kaya, nung sinabi ito ng Panginoong Sus dito kay Simon, dito sa Pariseo na ito, ay, sabi niya, pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ko pinarangalan. Hindi mo ko in-honor, pinahinto mo ko, Panginoon, sandali lang po. Guest ko po kayo, at kayo po ay Lord of Lord. No, inacknowledge, upo po kayo dyan. Ako po mismo magpupunas, maghuhugas ng inyong paa. No, honor. At sandali po, dito po kayo uupo sa pinaka marangal na upuan. No? Sublime na demand ng Panginoon sa atin. At sa atin namang mga Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoong Sus bilang ating Panginoon. No? He's supposed to sit doon sa pinaka maringal na upuan ng ating puso. Panginoon, kayo po ang Lord. Kayo po ang Panginoon. Kayo po ang masusunod. Yung inyong pong mga ideas, yung inyong pong mga nasain, Panginoon, yung pong inyong mga purpose, yung pong inyong pong desire ang mangunguna, Panginoon Diyos. Yung pong uupo sa pinakamataas na luklukan ng aking puso, Panginoon Diyos. No? Pinaka Ngayon, kapatid, ay bakit sa sublime, Maaring nung una ay conscious tayo na ito ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero bandang huli, kapatid, ang hirap kapag ang nangyari talaga, pinapasok natin ng Panginoong Sus, Panginoon, tagapagligtas ka. Ah, Pagka may mga pangangailangan, pag nalagay po ako sa alanganing sitwasyon, tayo ka dyan sa upuan mo at kinakailangan mo kay ligtas. Pagka ako may pangangailangan, Panginoon, pero upo-upo ka lang dyan, Panginoon Lord. Pagka may pangangailangan po ako, pag sinulyapan ko po kayo, Panginoon, makuha po kayo sa tingin, tayo po kayo, alalayan niyo po ako, tutulungan niyo po ako, ililigtas niyo po ako, Panginoon Diyos. Ganun ang ginawa natin, Idinagdag natin siya sa isa nating mga alipin sa bahay. Etong si Simon, maaring ganun to may pariseo to, mayaman to. No? May mga katulong to, may mga alipin to. Baka ang nangyari, sinama mo, ginawa mo kung katulong, dinagdag mo ko sa katulong mo eh. No? Tayo din mga Kristiyano, may ganung pagkakataon Ginawa nating katulong ang Panginoon. Lord, tulong mo. Tayo ka dyan, nakaupo ka lang dyan, Panginoon eh. Kain ka ng kain dyan eh. Kaya ganun natin ang Panginoon. Hey, kapatid, tapos re-rebuke tayo ng Panginoong Jesus. Pinapasok mo ako sa bahay mo. Amen? Gusto ba? Gusto ba si Kristo? Pinapasok sa buhay, tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas. Anong tinitingnan na tayo ngayon ng Panginoon? Sinasabi sa atin ng Panginoon, pinapasok mo ko sa bahay mo. You never gave me the respect that I deserve, the honor that I deserve as Lord. Kaya siya sublime. Second thing na sublime na demand ng Panginoong Diyos ay no? No? Alam nyo, sabi ng isang pastor, sa lahat daw ng na dadama natin, nagkakaroon tayo papunta kay Kristo. Sa unang pagsampalataya natin, sa unang pagkakilala natin sa Kanya bilang ating Panginoon, yung ikaw ay makasalanan, ikaw ay nasa isang sitwasyon, and then si Kristo ay nagpakilala sa iyo, and then nauwi ka sa pagtanggap sa Kanya, pagpapasok sa Kanya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kapatid, lahat doon ang lahat ng
ng damdamin, emosyon, lahat ng pwede mong maranasan papunta sa Panginoong Sus. Ano? Love, joy, ano doon, tatanggapin mo Panginoon. Tapos talagang iyak ka pa, lahat ng luha, uhog na ilabas mo sa katawan mo, sa pagyakap sa Panginoong Sus. And then ito mga kapatid, ang unang nawawala, ang unang nagfi-fade, kapatid, ay itong ano? Yung wonder. Ha? Ito ng point. Wonder. Ha? Awe or wonder. No. Sabi ng isang pastor, ang unang-unang nag-fade sa atin pagdating sa relationship natin sa Panginoong Diyos ay itong awe and wonder. Ano kaya pagka ikaw ay, alam niyo, pagka bagong born again, pagka mag-testimony yan, kapag sa talagang makikita mo yung gaano siya namamangha. Gaano siya, grabe talaga ang Panginoong Diyos. Grabe talaga ang Panginoong Sus. Gaano lagi. Super excited lagi. Makikita mo kung paano siya nagsasalita, sa mga mata niya, kung gaano siya ka in awe of God. Alam mo, kapag ikaw ay nagpipreach at tapos ang mga kaharap mo ay punong-puno ng awe sa Diyos, bawat salitang lalabas sa bibig mo na may kinalaman sa kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan, kay ni Kristo, makikita mo yung mukha lagi na, wow! Ganun lagi. Punong-puno ng, wow! Kilala ko yan! Yan ang aking Panginoon! Gaganon lagi. Kung itong si Simon na ito, kapatid, kung he was in awe of Christ, no, hindi lalayo sa Panginoong Sus yun. Susundan niya. At tapos sasabihin niya sa lahat ng mga kaibigan niya, ito, Panginoong Sus, nakilala ko. Doon sa kalsada na sa lubog ko. And then, grabe, ikakwento niya lagi. Hindi siya mauubusan na sasabihin sa mga kaibigan niya. Susundan niya lagi. Ito, ako nga pala, Panginoong Sus, pumasok sa bahay. Bahay ko, hindi ako karapat dapat. Gaganon siya. Hindi siya mauubusan na sasabihin patungkol sa Panginoong Sus. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, Simon, pumasok ako sa bahay mo and I never see that you were in awe of me. No? Yung bang, yung bang pagpasok ng Panginoong Sus sa bahay niya, Lord, grabe, dadapa to sa paanan ng Panginoong Sus. Lord, ang dumi ko po, makasalanan po ang buong sambahayan, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat na pumasok kayo, Panginoon. Grabe, salamat po, Lord God. Hindi sa magkamayaw, sa pitagan, sa Panginoong Sus, kapatid. Kapatid, tayo, kapatid. Kailan ka huling nakadama ng sa Panginoong Sus? Kailan ka huling nakita ng Panginoong Sus na in awe sa Panginoon? Yung nagpi-prepare ka pa lang, nagbibihis ka pa lang sa bahay pa, sasamba ka sa Panginoon, hindi ka na mapakali. Excited na excited ka na, I will be seeing my Lord's face. I will be worshiping yung napakaamong mukha ng aking Panginoon. Yung naramdaman mo nung una ka ma-born again. Yung awe, yung wonder, yung kamanghamanghang Diyos, yung awesome na God, yung mag-umpisa kang umawit ng papuri, nanginginig na yung buong mong katawan, no? Dahil you are in the presence of an awesome God, Almighty God. Kapatid, alam, sabi ng pastor, isang pastor, sabi ko nga, binabanggit ko na pastor, ang unang-unang nawawala sa Kristiyano, alam mo, backslider na siya, no? Yung awe. He's no longer in awe of God. Pag binanggit mo ang pangalan, Kristo, alam mo yung kanta na, I just wanna speak the name of Jesus. Kasi, pag binanggit yung pangalang Jesus, it sends awe into my heart, into my soul. And I started shaking. Every time I speak the name of Jesus, I start shaking.
Because I am in awe of Christ. Napupuspos ako ng wonder. Napupuspos ako ng wonder. Napupuspos ako ng pitagan. Nagsishake yung aking katawan. No. Because I am in awe of Christ. Meron pa bang ganun sa Kristiyano? Meron pa bang ganun sa iyo, kapatid? When you say the name of Jesus, you start shaking. You start crying. Tears flow into your eyes because you are in awe of Christ. Kapatid. At alam mo, hindi po mali yung pastor na yun. Sabi niya, 95 hours after kahapon, wala na yung awe. Wala na yung awe kay Christ. Kaupo ka kahapon and then God was speaking to you and you were shaking. You were shaking. God was speaking powerful words. Sabi niya kahapon, I created you uniquely. No, I created you uniquely. Yung fingerprints mo, walang katulad. Dinesign ko, ginuhit ko isa with my fingers. Dinesign ko yung finger, yung mark ng hand mo. Sabi ng Panginoon Jesus. At ikaw ay nakikinig ka niyo. We're filled with awe. Ano kapatid? Puspos ng awe. Lord, grabe ka, Panginoong Diyos. Wala. Amazing na Diyos. Kamanghamanghang Diyos. Labis akong minamahal. No. Sabi ng Panginoon, alam mo, pumasok ako sa buhay mo. You were never in awe of me. Ito ba yun, kapatid? Or you were in awe of me for a second and then it fizzles out. Ano pinag-aaralan natin, kapatid? Sublime demand ng ating Panginoong Jesus. Number one is honoring. Jesus who demands to be honored. Kung pwede kang mag-react violently. Grabe ka naman, Lord. Napaka-demanding mo naman. You would demand for that? Who are you to demand? He's Lord. Lord of Lords. And He's not just Lord. He is our Lord. He is your Lord. And if it is so, He demands honoring. Hindi na pinag-uusapan kung sasamba ka paglinggo, kapatid. If you honor Him, nandoon ka paglinggo sa paanan niya. If He is your Lord. Hindi na tinatanong, hindi na sinisermon sa iyo yan na dapat paglinggo nasa simbahan ka. Hindi na sinisermon sa iyo yan kung Panginoon mo siya. Ano, kapatid? Panginoon ko si Kristo, hindi na pinag-uusapan kung sasamba ako sa Kanya. Hindi na pinag-uusapan yun. Hindi mo kinakailangan sermon sa akin yan. Hindi na ako kinakailangan makipagtalo sa boss ko. Boss, ito po ang linggo ko sa Panginoon ko yan. Sa totoo kong boss. Hindi mo hihingin sa akin yan, boss. Kapatid. And then, wonder. Kapatid, maniwala ka. Sabi ng banggit kong pastor, ito ang unang nawawala. At kapag ito nawala, kapatid, everything vanishes. Everything fades. Respect disappears. Honor disappears. The reason why we do not honor Him because we are not awe of Him. We are not in awe of Him anymore. Ano, kapatid? Pag narinig natin ang pangalang Kristo, nagsisend ng panginginig. Nagsisend ng excitement. Ano, kapatid? Every now and then, banggitin ang pangalang Kristo. Kasi pag binabanggit ko ang pangalang Kristo, nanginginig ako. Pag binabanggit ko ang pangalang Kristo, napupuspos ako ng galak. Napupuspos ako ng takot because I am in awe of this God. Kapatid, meron ka bang bagay na pag binanggit na natatakot ka? Pag binanggit ang pangalan ng boss mo sa trabaho, naku po, nakakatakot.
nagmamadali kang pumasok. Ayaw mo late kasi alam mo, pag na-displease mo yung tao na yan, no? Ayaw mo i-displease yung tao na yan. O yan, kapatid. Fear yan, kapatid. No? Reverence. Most of the time, that disappears sa ating Panginoon Diyos. And we take it for granted. Naiintindihan ako ng Panginoon. Alam mo, sabi natin kahapon, naiintindihan ako ng Panginoon. Naunawaan ako ng Panginoon. Hindi po ganoon, kapatid. No? Jesus demands of respect. Let's start doing things para sa Kanya. Let us start doing things para sa Kanya in awe. At i-check natin ang mga sarili natin, kapatid. Kasi sabi nga ng pastor na ito na kinukot ko, kapatid, no? Yan ang number one na nawawala sa atin. Nagpi-fade sa atin. Pagkakristyano natin, no? Pagtanggap natin kay Kristo, ang unang-unang nawawala ay yung wonder at saka awe. Kaya kapag ka nag-testimony, yung mga prayer meeting natin, no? Ang hirap na hirap maghagilap ng pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kapag ka nagpapasalamat man, di mo makita, di mo mabakas yung awe, yung wonder. Walang joy, walang fear, walang panginginig, walang excitement. No? Isa lang ibig sabihin nun, naglaho na ang awe at saka wonder sa Panginoon Jesus. No? Kasi yung isang Kristiyano na in-awe, kahit sipon pinagaling, excited. No? Punta ka. Grabe ito pag patotoo, kahit sipon lang pinagaling, excited na excited. No? Then alam mo, puspus pa siya ng o kay Kristo. Kapatid, check natin mga sarili natin. No? Malamang sa malamang, wala na yung o. Wala na yung wonder na yan. Okay. Amen? So hanggang doon muna tayo. Alam mo, sabi natin, hanggang doon lang. Pero ako nga kapatid, I have a lot to take. Salita lang na ito ng Panginoong Diyos. No? Dalawang bagay, dinidiman ni Kristo sa atin, subliminally, honor and awe. And most likely, di natin na ibibigay sa kanya yan. No? Sabi ng Panginoon kay Simon, alam mo Simon, pumasok ako sa buhay mo. Pumasok ako sa bahay mo, hindi ko nakita yung bagay na ito. No? Baka ganito rin sinasabi ng Panginoon sa atin. Nasa bahay mo ko, but I never see this. Ang sasabihin tayo, nasa Panginoon sus, Panginoon, dinidiman mo pala sa buhay ko yan. Honor and awe. Amen. Tayo po'y mag-pray.